Easterlies patuloy pa rin magdudulot ng mga ilang kaulapan at mga pagulan sa silangang bahagi ng Luzon, maging ng Bicol Region at ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Southern Mindanao area. Pero lahat ay manatili pa rin maganda at fair weather ang ating iiral na panahon, paliban lamang sa umiiral natin na salubungan pa rin ng ating northeast monsoon at easterlies. Mga kalagkatang pag-ulan, typical ngayong araw sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Surigao del Norte. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, December 27, 2023. Ang oras natin, boys, may umaga ay alas 10:23 na ng umaga. Constantly, wala pa rin tayong ibang nagaganap na weather conditions o ibang weather systems na nababalot ngayon sa bansa. Typical pa rin ang northeast monsoon na sinasalubungan pa rin ng ating easterlies. Kaya magpapatuloy pa rin ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan na makikita natin sa ating Doppler radar, satellite, microwave imagery, lalo na sa dito sa may silangang parte pa rin ng Luzon at ilang bahagi ng Quezon Province at Bicol Region. At inasang tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan sa iba't ibang bahagi niya ng silangan ng bansa, epekto ng ating salubong ng ating northeast monsoon at ng easterlies at accumulation ng easterlies sa dagat Pasipiko. Expected yan madalas sa hapon lalo na ang mga pag-uulan. Kalat-kalat man ito at hindi naman masyadong malala. Kaya lang mga araw-araw na halos kasi sila nagkakaroon ng mga scattered rain showers kaya nagiging very saturated na po ang mga lupain sa silangang bahagi ng bansa, especially sa may bandang northeastern Luzon hanggang sa may Quezon Province at ilang parte lalo na sa Camarines Norte at bandang Catanduanes area na rin. At sa bahagi naman ng Eastern Visayas, typically sa may pagitan pa rin ng Leyte at bandang southern part ng Samar at northeastern ng Mindanao, dyan sa may bandang Surigao Region. At ilang parte na rin ng Caraga. Samantala, sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at mostly cloudy pa rin dito sa atin sa Caloocan at ilang bahagi ng Metro Manila. Asahan pa rin niya tuloy-tuloy yan at mga drizzle rains gaya ng naranasan ninyo kahapon. Parang wisik lamang ng mga pag-ulan, di ba? Gaya ng ating analysis ng mga nakaraang araw pa. At makikita, bukod sa gloomy, klaro, asahan natin at makikita natin sa live CCTV ang medyo mahamog ang himpapawid natin dahil pa rin sa accumulated northeast monsoon na sumasalubong sa easterlies na nagbubunsod po ng pagbuhos ng mga ilang drizzle rains sa iba't ibang bahagi ng Eastern Luzon, especially sa may bandang Central Zone, kabilang na ang Metro Manila na nagpapang-abot. Pero manatiling mas drier ang bahagi ng kanlurang bahagi ng Northern Luzon, kaya nanatiling mataas ang dry spell at drought index dyan sa area na yan. Sa lowest temperature naman, tala na weather station kaninang 6:45 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng comfortable na temperatura. May tuturing highest temperature nito at 30.4 degrees Celsius. Kahapon dito ng 12:35 PM, tanghaling tapat. So, ibig sabihin lamang natiling mababa ang ating heat index na sa 37.4 degrees Celsius. Kung sisilipin naman natin o ikukumpara kay Pag-asa, halos nanatili pa rin nasa level of extreme caution lamang ang pinakamataas na highest heat index na maitatala dito. Mukhang wala namang danger level na umabot. Pinakamataas na umabot sa 41 degrees Celsius sa iba't ibang bahagi ng Region 8 at Region 12 dyan sa bahagi ng Soxagen area. And the rest, wala namang umabot sa level ng danger level na heat index according sa mga weather stations ni Pag-asa. So, nangunguna kay Pag-asa dahil nasa 41 degrees Celsius ang pinaka-highest. Sa amin sa Caloocan ay nasa 37.4 degrees Celsius lamang. So, very comfortable. Wala tayong makukomento dyan. Sa PH Extremes naman, in past 24 hours, nangunguna naman ang San Jose sa may Mindoro muli na umabot sa mahigit 35.5 degrees Celsius. Ang highest temperature na alinsangan sa kanila dyan. So, napakainit po.
At mapapansin natin, puro kanluran na naman, mas drier at matuyot at mainit ang temperatura. Sa labas ng temperature naman, sa Baguio City ay nasa 16.8 degrees Celsius lamang ang pinakamababang temperaturang naitala so far. At sa Kasiguran Aurora naman ay inulan sa kanila. Diyan naman sa silangan bahagi naman ng Luzon, umabot ng 99 millimeters ang total rainfall. Samantala dito sa Caloocan City kahapon, nakapagtala lamang kami ng 1.2 mm na total rainfall. So sa kabuuan ng buong December ay umabot lamang kami sa 51 mm ang total rainfall dito sa amin sa Caloocan. Way below normal pa rin talaga ang total rainfall. Asahan na natin yan kapag Disyembre. Sa loob lamang ng isang linggo, nasa total of 3.0 mm lamang ang total rainfall sa amin sa loob ng isang linggo. So, way below normal po. Wala tayong makikomento dyan. Samantala sa ating volcanic thermal alert status, mukhang nakataas na naman itong si Taal Volcano. At kung titingnan natin, nasa moderate ito at 25 megawatts ang variable radiated power at nakikita na naman natin ng medyo may magmatic intrusion na naman. So sa mga kabatang natin sa Batangas ay medyo silip-silip muli dahil medyo may magmatic intrusion na naman at mukhang na very nominal at 330 Kelvin ang taas ng heat signature nito. Kung titingnan natin, puro nominal naman so far ang nakikita pero naglalaro sa 30% ang kanyang confidence nito. So despite na wala pa sa 50% pero nakikitaan ng thermal signature ng magmatic intrusion. However, kung sisilipin naman natin sa synopsis ni PBOX para ngayong December 27 kung merong silang latest update. Well, so far mukhang kalmado pa rin itong si Taal. Kung makikita natin, isa lamang ang volcanic tremor na nai-record sa kanila. Pero yung SO2 emission nasa 9,556 tons per day since December 26, 2023 po itong huling nai-record. So wala silang latest pero may makikitang mataas po yung pag-emit o pag-emission ng kanyang SO2 sa pinakabunganga. So medyo nag-vivip na naman itong si Taal Volcano. Obserbahan na lamang mga kabatang pero mananatili itong nominal naman so far. Medyo umiinit lamang yung paligid ni Taal Volcano. And the rest naman, wala naman tayong naitala. At according naman kay PBOX, ibinaba na nila yung level ni Mayon Volcano sa alert level 2 o 1. So, binawasan na nila yung pagtaas ng alert level ni Mayon Volcano. So, mukhang kalmado na siguro ito si Mayon. Pero effectively, nanatili pa rin aktibo yung magmatic intrusion ni Mayon Volcano bilang normal event niya. Sa atin namang outside humidity ay currently medyo drier tayo na nasa 69%. So medyo drier air po tayo ngayong araw ha. Medyo tuyot po ang ating paligid dito sa NCR na nasa 69% po at bumababa ito ng 2% since last hour. At dahil dyan, napakataas po yung ating isobars na nasa 1,017 hectopascals po yung atmospheric pressure natin ngayong araw. So, sobrang taas po nito ha. Sobrang taas nito. So, very dry po yung ating himpapawid ngayon. Epekto na lamang yan ng daloy pa rin ng malakas na ating hangin-amihan sa hilagang bahagi ng Luzon na nagpapang-abot na nga po dito sa Metro Manila. Kaya sobrang taas po ng ating atmospheric pressure. At mapapansin ninyong very dikit-dikit na po yung ating mga isobars. Very active na dahil yung high pressure area sa hilagang bahagi ng bansa ay napakalapit na po. At dahil malapit, expected na mataas na rin yung cold breeze ng snow sa malapit dyan, lalo na sa may bandang South Korea, Japan, at China, Chinese Peninsula areas na yan. At inaasahan natin mas lumalamig na ang temperatura sa kanila at expected na rin ang snow. Sa ating high tide and low tide status, may 11 hours tayo, 10 to 10 minutes para mag-high tide. So, mukhang maghapon na naman na mababa ang level ng tubig sa may Manila Bay. Dyan pa rin kayo sa may bandang West Philippine Sea, sa may bandang Bataang kayo muna mangisda. At ingat pa rin sa ating inaasahang pagtaas pa rin ng malakas na alon at gale force winds dahil pa rin sa epekto ng malakas na salubungan nitong Stellis natin
at ng northeast monsoon. Magpapatuloy na yan hanggang sa unang linggo ng bagong taon. So, take note na lamang yan mga folks. Sa ating alamanak ay sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at inasalulubog ito mamayang hapon, 5:34 PM. Madilim na po ito dahil mahaba po ang gabi natin kaysa sa umaga. Sa ating full moon, 100% illuminated pa rin ay sisikat ito mamayang hapon at 5:42 PM. Kinabukasan naman ng umaga, 7:12 AM naman lulubog itong full moon na ito. So kung maganda ang hipapawid natin at klaro ang hipapawid, maganda mag-moon gazing mamayang gabi pa rin dahil maganda pa rin ang ating full moon so far. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, inaasa magiging partly cloudy ang maghapon natin. Mababa ang tsansa na pag-ulan at 10%. Magkaroon man, typically gaya kahapon at mga nakarang araw na mga drizzle rains lamang. At inaasahan natin bukas ng Huwebes, magiging klaro daw po ang himpapawid natin itong maghapon, pero expected pa rin na magiging hazy ang maghapon natin dahil sa ating northeast monsoon pa rin. Magpapatuloy yan eh. At sa ating 2 days, highest and lowest temperature expected forecast ay maglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Well, sa lagay naman ng panahon sa bansa, halos kapareho lamang kahapon na ang pag-iral ng ating amihan sa hilagang bahagi ng Luzon. Damay na ang ilang portions ng Central Luzon at damay hanggang Metro Manila at ang parte ng Southern Luzon. Wala namang obvious dahil malamig na po ang simoy ng ating hangin nitong maghapon. Mag-isa umaga, nakakaramdam na tayo ng malamig na simoy ng hangin. So, lalo na sa bahagi ng northern part ng Luzon. Bagamat malamig, ay nanatiling drier po at mataas pa rin ang dryness ang hilagang kanluran bahagi ng Luzon. Lalo na mga taga Ilocos, La Union, Pangasinan at Zambales at nanatiling dry yan, expected ang pagtaas pa rin ng drought at dry spell sa area na yan at ilang bahagi ng kalurang bahagi ng bansa. Medyo scattered, pero piniliwanag ko na yan kahapon yung mga naapektuhan ngayon ng dry spell natin o tagtuyot sa bansa. Pero sa buong bahagi naman ng silangang bahagi ng Lolo Luzon, magiging mas maulap pa rin ang himpapawid at makikita natin kung titingnan natin yung dust layer na responsible sa mas kulupo o kumpol na maulap, ay hindi masyado makikita sa bahagi ng northeastern Luzon. Pero may mga ilang kaulapan pa rin, dulot pa rin ng hamog ng northeast monsoon at salubong ng easterlies. Pero mula dyan sa bahagi ng Aurora region, sa may Quezon Province, pababa ng Bicol region, makikita natin mas makapal pa rin ang pulutong ng kaulapan dyan sa may Camarines Norte at ilang bahagi ng Bicol region. So magkaroon man ng mga ilang kalat-kalat at mga ilang moderate at ilang light rain showers, magdala na naman ng pananggalang dahil mayroong saturation ng ilang water vapor sa ilang bahagi ng Bicol region na yan. Ano, kitang-kita po sa dust layer. Kasi kung sa rainbow natin sisilipin, halos hindi masyado pansin yung pulutong ng kaulapan. Pero gamit ang ating infrared dust layer ng Himawari 9, mas klaro po natin nakikita kung anong areas ng mas highly potential na magkakaroon ng pagbuhos ng ulan. Ayun, dyan sa may bahagi ng Camarines Norte, ilang bahagi ng Pulilo Island, at Timonan, Quezon Province, at ilang areas dyan ng bandang Iriga, at dyan sa may bandang Legazpi area. May mga makakapal na kaulapan. So, expected dyan na may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, na may ilang pagkilat at pagulog sa magdala ng pananggalang sa ulan, bukod sa tinig sikat ng araw. May mga pulo-pulo at kalat po mga pag-ulan dyan. So, take note dyan mga folks. And the rest ng Eastern Visayas, nadadamay na rin ang bahagi ng Leyte at bandang Samar region. Magdala pa rin ng pananggalang dahil magkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Kalat-kalat naman ito, so magbuhos man ng biglaang ulan, papahagya panaka-naka po ang pagbuhos ng moderate and heavy rain showers, lalo sa bahagi na ito ng Leyte at southern portion ng Samar region, lalo sa may bandang Borongan, Eastern Samar, pababa ng Basay, Tacloban, sa may bahagi na ng Leyte yan Palo, Leyte, pababa na yan ng Liloan. Yung areas na yan. Paligid na yan ng Leyte at southern part ng Samar region sa may Salcedo at Guian, Eastern Samar. Patawid na yan ng Dinagat Island sa northeastern Mindanao, Siargao Island at buong bahagi ng Surigao del Norte. So expected na magkakaroon ng mga kaulapan sa bahagi ng Caraga region sa may Mindanao area mga folks. And the rest ng buong Visayas, bukod sa silangang bahagi nito na magkakaroon ng maulap at mga kalat-kalat na ulan, ingat na lamang sa potensyal ng paglakas ng ulan sa mga probinsya na yun ng Tacloban at Samar region
And the rest ng Central Visayas magkakaroon ng maulap at magkakaroon din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hilagang bahagi ng Cebu. At ilang bahagi naman ng Bohol, despite na medyo fair weather tayo dyan, magiging part nito mostly din po ang iiral ha. At expected din ang mga medyo fair weather din sa bahagi ng Bacolod region, dyan sa may Negros region at Panay Islands, ay magkakaroon ng maraw at medyo fair weather po tayo dyan. Expected din ang mga isolated rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi. The rest ng Mimaropa, magiging malinsangan po ang temperatura ngayong araw dyan. Medyo maaraw po at medyo malinsangan ang buong bahagi ng Mindoro at Palawan region. So, hindi na natin isa-isahin yan. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically light rain showers ito dahil nagpapang-abot pa rin yung ilang edge ng northeast monsoon sa parte niyan. Pero dahil may istalis tayo, nagkakaroon ng saturation ng mga ilang kalat-kalat na pagbuhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero generally lamang, ang mas uulan din lamang ang silangang bahagi ng bansa, especially sa may bandang Bicol region at nabanggit ko nga sa may bandang Samar region at parte ng Surigao del Norte area. Sa may bandang katimugan naman ng Davao region, lalo na sa may, dito sa may bahagi ng General Santos at Sarangani ay magiging mapuno din ang mga kaulapan dyan at magkakaroon ng ilang kalat-kalat na pag-ulan ng ilang pagkilat at pagkulog. Pero generally, ang buong Mindanao ay magiging maalinsangan ang panahon, especially ng Zamboanga Peninsula at buong bahagi ng sentro ng Davao Region, maging ng Bukidnon area, na kung saan ay di umano ay may napaslang na naman ang ating kasundaluhan na 10 miyembro ng makakaliwang grupo o ng komunistang grupo na napatay niya sa babahagi ng Malay-Balay, Bukidnon. So, saludo po tayo sa ating mga sundalo na walang tigil. Samantala ay manatiling maalinsangan dyan at maging dyan sa bahagi ng Northern Mindanao sa may Cagayan de Oro, Iligan, hanggang dyan sa may bandang Butuan City. Magkaroon man mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi, ay typically mga panandali lamang ito at hindi rin nagtatagal. Maganda na rin yan dahil maibsan din ang matinding alinsangan sa area ng Mindanao area. Samantala sa ating tropical cyclone assessment, wala tayong magiging report dito sa ngayon dahil nanatili pa rin kalmado ang buong karagatan natin sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Iiral lamang ang daloy ng Estelis pa rin at sa lubungan ng Estelis at Northeast Monsoon hanggang sa unang linggo na po ng susunod na taon yan mga folks. So, makikita natin sa Global Spectral Model, ang hangin ito nang gagaling sa hilagang bahagi ng Luzon na mag-iibayo ang daloy ng hangin kasama ang Estelis na magdudulot ng mga shear line pa rin hanggang sa mga susunod na araw at probably hanggang sa unang linggo nga ng January ay ng 2024 ay expected ang pamumuo pa rin ng mga shear line. Tuloy-tuloy po yan mga folks. Wala tayong maaasahan na makikitaan anumang anomaly hanggang sa susunod na linggo na yan mga folks. So wala tayong magiging komento pero sa taas ng alon ay manatili pa rin mataas ang buong silangan ng bansa na nasa 1.25 meters ang taas ng alon. Kung maaari ay medyo iwasan na lang muna. Pero kung kailangan talaga mangisda, ay kung maaari ay may assist kayo ng mas malalaking mga bangka para maiwasan ang disgrasya. Dahil expected po nakataas pa rin ang ating gale force winds at warning sa silangan ng bansa. At sa may extreme northern naman na off coast ay manatiling mataas. Umaabot pa rin sa 2.5 meters ang taas ng alon. So kung maaari, rest time po muna sa mga maliliit nating mangingisda, mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, December 27, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 27, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website sa www.timoweather.com para sa ibang mga guidance at gusto nyo malaman na real-time na weather updates natin mula sa ating weather station sa Caloocan at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang real-time din na mga ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.